Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Pocholo. 41 taong gulang na sa kasalukuyan. At may pamilya na rin po ako ngayon. Matagal na akong taga-pakinig ng inyong programa, Papa Dudut. Simula pa noong mga panahon na nagtatrabaho ako bilang isang call center agent at boses mo ang kasama ko sa biyahe, pauwi tuwing madaling araw. Naisipan ko na ipadala ang liham na ito dahil gusto kong ibahagi ang isang bahagi ng aking kabataan na hindi ko makakalimutan habang ako ay nabubuhay. Noong una, naniniwala naman talaga ako sa mga nakakatakot na kwento o mga kababalaghan. Dahil na rin sa mga kwento ng mga matatanda sa probinsya. Kahit na hindi ko pa ito nararanasan ng personal noong bata pa ako. Pero grabe po ang naging takot ko nang sa akin mismo mangyari ang isang pangyayari na nagpabago sa tingin ko sa mga lumang kagamitan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay batay sa isang totoong karanasan noong ako ay isa pang estudyante sa isang Catholic school dito sa amin. Napakalapit sa simbahan ng pamilya ko at relihiyoso dahil na rin sa kagustuhan at paggabay ng aking mga magulang. Ang tatay ko ay isang napaka mapagmahal na ama na lagi nagtuturo sa aming magkakapatid na maging magalang sa lahat ng oras. Lalo na sa mga matatanda at sa mga taong nagsisilbi sa simbahan. Tuwing linggo ng umaga, ginagawa na naming tradisyon na sabay-sabay kaming buong pamilya na nagsisimba sa aming parokya. Bago kami dumiretso sa pagbili ng pagkain at kumain ng tanghalian sa labas. Ang mga panahong yon ang pinakamasayang bahagi ng aking linggo. Dahil ramdam ko ang pagkakaisa at saya ng aming pamilya. Isang hapon habang nagtutulungan kaming magkakapatid na maglinis ng aming sala upang matanggal ang mga alikabok. Nakita ko ang aking nanay sa isang sulok na maingat na inaayos sa mga lumang album ng larawan. Masaya niyang ikinuwento sa amin kung paano sila unang nagkakilala ni tatay noong kabataan pa nila sa kanilang probinsya at kung paano kinuha ang bawat litrato na nasa loob ng album. Doon ko napagtanto kung gaano kahalaga para sa aking mga magulang ang pag-iingat ng mga alaala ng nakaraan. At kung paano nagiging buhay ang kasaysayan sa pamamagitan ng pagtingin sa mga lumang larawan. Gabi na nang matapos kaming magkwentuhan tungkol sa mga nakaraan. Kaya naman naghanda na ako ng aking gagamitin para sa aking pagpasok sa paaralan kinabukasan upang hindi ako magmadali sa umaga. Tinulungan ako ng aking kuya na magbalot ng aking mga bagong aklat gamit ang plastik habang kami ay masayang nagbibiruan tungkol sa aming mga guro at mga kaklase sa eskwelahan. Napakasimple at napakasaya ng buhay namin ng mga panahong yon kung saan ang tanging iniisip ko lamang ay ang aking mga aralin at wala pang anumang mabigat na suliranin na dinadalang problema sa buhay. Pumasok ako sa isang sikat na Catholic school dito sa amin kung saan ay napakahigpit ng mga patakaran na ipinapatupad ng mga madre at mga guro sa bawat mag-aaral. Isang umaga habang naglalakad ako sa malawak at mahabang pasilyo ng paaralan patungo sa aking silid-aralan, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan ng buong paligid habang sabay-sabay na nagdarasal ang lahat ng estudyante para sa morning devotion.
Kabisado ko na ang bawat sulok ng lumang gusali na ito dahil ilang taon na rin akong nag-aaral dito simula pa nung elementarya ako. Kaya pamilyar na ako sa bawat silid at hagdanan. Tanghali noon at napakatirik ng araw sa labas habang kasama ko ang aking mga tropa na kumakain ng merienda sa may canteen habang nagpapalipas ng oras ng aming break. Nagpaplano kami para sa mga darating na aktibidades sa aming eskwelahan dahil alam naming malapit na ang taon ng selebrasyon ng aming Foundation Day, kung saan ay maraming mga palaro at paligsahan ang gaganapin. Masaya talaga ang buhay ng isang estudyante kapag marami kang kasamang tapat at mabubuting mga kaibigan sa loob at labas ng klase na handang tumulong sa iyo sa mga gawain. Hapon na nang matapos ang aming huling subject para sa araw na yon. Kaya naman nagmamadali kaming lumabas ng gate kasama ang aking mga kaklase para sumakay ng jeep pauwi sa aming mga bahay. Habang nasa biyahe ako at nakatingin sa daanan, naisip ko kung gaano ka busy ang mga susunod na linggo para sa aming lahat dahil magsisimula na ang mga rehearsals para sa sayaw at mga gagamiting dekorasyon. Excited din akong umuwi noong hapon na yon para ibalita sa aking pamilya. Nakasali ako sa committee na mag-aayos ng mga darating na programa para sa aming Foundation Day. Isang umaga habang naghahanap ako ng lumang materyales o gamit na pwedeng gamiting proyekto sa loob ng malaking cabinet ni tatay sa kanilang kwarto, may nakita kong isang lumang leather case na nakatago sa pinakailalim. Pagkabukas ko sa nakasaradong case ay nakita ko ang isang lumang kamera na ginagamit pa ng aking tatay noong dekada 80 at 90 noong siya ay binata pa at mahilig maglakbay. Kahit na halatang luma na ang itsura at disenyo ng kamera ay kitang kita ko na napakaingat ng pagkakatago nito dahil walang gasgas ang katawan nito. At maayos pa ang pag-click ng bawat pindutan kapag sinusubukan. Tanghali nang ipakita ko kay tatay na nahanap ko ang kamera sa kanyang cabinet at nagtanong ako sa kanya kung pwede ko ba itong hiramin upang dalhin sa aming eskwelahan para sa gaganaping selebrasyon. Ngumiti naman si tatay sa aking tanong at sinabing ibinigay na niya ito ng tuluyan sa akin. Dahil alam naman niya na mahilig akong kumuha ng mga litrato ng aking mga kaklase at mga aktibidades sa paaralan bilang hobby ko. Sobrang tuwa ako ng araw na yon dahil alam ko na napakabihira ang ganitong klaseng lumang modelo ng kamera na gumagamit pa ng film roll sa panahon noon. At nagpapasalamat ako sa kanyang regalo. Gabi na nang subukan kong linisin ang bawat bahagi ng lens ng kamera gamit ang isang malambot at malinis na tela sa loob ng aking kwarto upang matanggal ang kaunting amag nito. Sinubukan kong itapat sa ilaw at pindutin ang shutter button at nakita kong gumana naman ito ng maayos kahit na wala namang nakalagay na baterya para sa flash nito dahil mechanical ang paggana ng lumang modelo. Nilagay ko ito ng maayos sa loob ng aking bag upang handa ko itong madala sa aming paaralan para sa mga susunod na araw ng paghahanda sa aming Foundation Day. Maaga kaming pumasok, Papa Dudut, ng aking mga kaklase kinaumagahan upang mag-ayos at maglinis ng aming classroom para sa darating na selebrasyon. Upang maging handa kami sa pagbisita ng mga magulang at ng mga alumni. Nagdala kami ng mga makukulay na papel, mga Manila paper at mga lobo para maging masigla at maganda ang itsura ng aming silid-aralan para sa gaganaping competition ng pinakamagandang room. Ramdam ko ang pananabik at saya ng lahat ng aking mga kaklase dahil pinayagan kami ng aming principal na magdala ng mga gadgets at camera para sa selebrasyon upang makuhaan ng dokumentasyon ang mga aktibidades. Tanghali habang nagpapahinga kami ng aking mga tropa sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa may malawak na grounds. Ipinakita ko sa mga kaibigan ko ang lumang kamera na ibinigay sa akin ng aking tatay. Nagtataka sila at nag-uusisa kung paano ito gumagana ng maayos dahil sanay ang karamihan sa mga modernong cellphone at digital camera na ginagamit ng mga kabataan ngayon
sa kanilang mga bahay. Sinabi ko sa kanila na mas maganda at may kakaibang sining ang kalidad ng mga kuhang larawan kapag ganitong klaseng manual at lumang kamera ang gagamitin dahil sa filter ng film nito. Hapon na nang matapos ang lahat ng mga dekorasyon sa buong paralan at maayos ang pagkakatayo ng entablado sa loob ng malaking gymnasium para sa mga gaganaping sayaw bukas. Nagpaalam na ako sa aking mga guro at sa mga kasama ko sa komite upang umuwi ng maaga at makapagpahinga para sa malaking aktibidad na magsisimula bukas ng umaga. Tiniyak ko muna na nasa ligtas at malambot na bahagi ng aking bagang lumang kamera upang hindi ito mabasag at magkaroon ng pinsala sa aking paglalakad pauwi sa aming bahay. Dumating na nga ang araw ng selebrasyon ng Foundation Day at napakasigla ng buong paaralan mula pa lang sa umaga, Papa Dudut. Puno ng mga tao, mga magulang at mga alumni ang mga pasilyo. At marami ring mga banda at palaro sa labas kaya naman agad kong kinuha ang lumang kamera mula sa bag ko para simulan ang pagkuha ng mga litrato. Kinuha ko muna ang itsura ng mga dekorasyon sa paligid ng gymnasium. Ang mga makukulay na banderitas na nakasabit sa mga puno at ang mga guro na abala sa pagpila sa mga estudyante. Pagkatapos ay tinawag ko ang aking mga kaklase para magpakuha ng litrato habang hawak ang kanilang mga props para sa gaganaping sayaw at kahit mano-mano ang pag-ikot ko sa film roll. Tuwang-tuwa ko sa bawat pag-click ng shutter button ng lumang kamera ni tatay. Tanghali noon matapos ang unang bahagi ng palatuntunan ng makasama ko sa wakas. Ang aking tatlong matalik na kaibigan na sina Kiko, Ken, Larry sa may gilid ng quadrangle. Nakaupo sila sa isang sementadong bench habang umiinom ng palamig at nagpupunas ng pawis. Dahil katatapos lang ng kanilang naging laro sa basketball. Lumapit ako sa kanila, bitbit ang kamera at sinabi ko na mag-pose silang tatlo ng magkakasama para may ala-ala kami sa huling foundation day namin sa eskwelahan. Nagakbayan silang tatlo habang nakangiti ng malawak sa direksyon ko. Si Kiko na nasa kaliwa, si Ken sa gitna at si Larry naman sa kanan na may hawak pang bola. Tinapat ko ang lens sa aking mata. Inayos ko ang focus hanggang sa maging malinaw ang kanilang mga kuha. At pinindot ko ang shutter button kasabay ng pag-flash ng liwanag sa aking paningin. Subalit pagkababa ko ng kamera mula sa aking mata upang i-advance ang film roll ay biglang parang tumigil ang tibok ng puso ko sa aking nakita. Sa mismong frame ng lens bago ko ito ibaba at sa mabilis na sulyap ko sa kanila habang nakaupo sa bench. Nakita ko na walang ulo ang aking tatlong kaibigan at nakita ko lang ay ang kanilang mga liig na putol at ang kanilang mga suot na jersey uniform na may akbayan. Ngunit walang anumang mukha o ulo sa itaas ng kanilang mga balikat. Napapikit ako ng mariin, napatras ako ng 2 hakbang. At mabilis na kinuskos ang aking mga mata gamit ang aking kamay dahil sa matinding gulat na naramdaman ko sa aking dibdib. Pagkadilat kong muli upang tingnan silang tatlo ng diretsyo, nakita ko na normal naman silang nakaupo. Tumatawa si Ken habang kinakausap si Kiko at buong buo naman ang kanilang mga itsura. Iniisip ko na lamang na baka namamalik mata lamang ako dahil sa tindi ng init ng araw at sa gutom. Dahil hindi pa ako nagtatanghalian noon. Kaya pilit kong pinawi ang kaba sa aking isipan at nakipagkwentuhan na lamang muli sa kanila papunta sa kantin. Pagkatapos ng selebrasyon na yon ng Foundation Day, kahit na anong pilit kong baliwalain ang mga nangyari, hindi talaga nawala sa aking isipan ang kakaibang imahe na nakikita ko sa may quadrangle. Tuwing gabi bago ako matulog, naalala ko kung paano nawala ang mga ulo ni Kiko, Ken at Larry sa harapan ng aking lens. Kaya naman dahil sa matinding kuryosidad at kaunting kaba, nag-decide ako na ipa-develop at ipaprint kaagad ang mga photos sa isang kilalang photoshop sa bayan kinabukasan. Sabik na sabik ako na makita ang kinalabasan ng buong film roll, lalo na ang partikular na kuha na yon, upang mapatunayan ko sa aking sarili
na namamalikmata lamang talaga ako dahil sa gutom at sa matinding init ng sikat ng araw ng hapon na yon. Tanghali nang bumalik ako sa shop para kunin ang mga litrato at agad ko itong binuksan habang naglalakad ako sa gilid ng daanan patungo sa aming bahay. Isa-isa kong tinignan ang mga unang kuha, ang mga dekorasyon sa classroom, ang mga guro at ang mga kaklase kong malilinaw naman ang pagkakaprint. At maganda pa nga ang mga kulay. Subalit nang makarating ako sa dulo, kung saan nandun ang litrato ng aking 3 kaibigan na magkakaakbay sa sementadong bench ay biglang natigilan ako sa aking paglalakad at naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang mga katawan ni Kiko, Ken at Larry ay napakalinaw ng pagkakakuha. Ngunit ang kanilang mga muka at buong ulo ay sobrang labo na parang may usok na nakatakip o kaya naman ay may mabilis na gumalaw. Nung pinindot ko ang shutter button, kahit na anong titig ko sa litrato ay hindi mo talaga makikilala ang kanilang mga tampok na muka dahil sa kakaibang labo nito habang ang background na puno ng akasya sa likod nila ay napakalinaw naman ng bawat dahon. Hapon na nang makarating ako sa aming bahay pero hindi ko pa rin binibitawan ang hawak kong litrato habang nakaupo ako sa aking kama sa loob ng aking kwarto. Sinubukan ko pang itapat ang litrato sa ilalim ng liwanag ng bumbilya upang baka sakaling namamalikmata lamang ako, pero talagang malabo at parang burado ang muka ng aking mga katropa sa kuha na yon. Lalo akong kinabahan dahil naalala ko ang mga kwento ng aking lola noong unang panahon na kapag ang isang tao raw ay nakuhanan ng litrato na walang ulo o kaya ay malabo ang mukha nito, ay isang masamang babala na may mangyayaring hindi maganda sa kanila. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin kina Kiko dahil alam kong pagtatawanan lamang nila ako at sasabihin sira lang ang lumang kamera na ibinigay sa akin ng aking tatay. Kaya naman tinago ko na lamang muna ang litrato sa loob ng aking notebook upang huwag nang makadagdag sa aking iisipin habang naghahanda ako para sa pagpasok sa eskwelahan sa susunod na linggo. Nang sumunod na linggo, pagpasok ko sa eskwelahan, hindi pa man ako nakakaupo ng maayos sa aking upuan ay agad akong sinalubong ni Kiko, Ken at Larry sa may pinto ng aming classroom. Masigla ang kanilang mga mukha at halatang excited silang makita ang kinalabasan ng aming mga kuhang larawan noong Foundation Day. Agad na umawak si Larry sa aking balikat at nagtanong kung napadevelop ko na nga ba ang film roll ng lumang kamera ni tatay dahil gusto raw nilang makita ang itsura namin doon sa sementadong bench habang sila'y nakasuot ng kanilang basketball jersey. Si Kiko naman ay nagbibiro pa na baka raw mukha silang mga sikat na player sa ganda ng kalidad ng manual camera, kaya naman nagawang silang 3 sa harapan ng aking lamesa habang hinihintay na buksan ko ang aking bag. Tanghali noon habang nagpapalipas kami ng oras. Bago ang aming susunod na klase, ramdam ko ang matinding kaba sa aking dibdib habang iniisip kung paano ko idadahilan ang hindi ko pagpapakita sa kanila ng litrato. Alam ko sa aking sarili na hindi ko pwedeng ipakita ang nakaraang kuha ko kung saan ay sobrang labo at tila burado ang kanilang mga muka dahil siguradong magdadala lamang ito ng takot. O kaya naman ay hindi sila maniniwala sa akin kaya naman pinilit kong ngumiti ng natural. At sinabi ko na lamang sa kanila na kasamaang palad ay nakurap o nasira ang film roll nung dinala ko sa shop dahil medyo luma na ang mekanismo ng camera at pumasok ang liwanag sa loob ng case noong sinusubukan kong i-advance ang gulong nito. Sinabi ko na naka-light leak kaya hindi naging maayos ang pagkakarehistro ng mga huling kuha doon sa dulo ng film. Hapon na nang matapos ang aming klase at kahit medyo nangihinayang silang 3. Sa sinabi ko ay madali naman nilang tinanggap ang aking dahilan at hindi na sila nag-usisa pa ng malalim tungkol sa nasirang film. Nagkayaan pa nga silang maglarong muli ng basketball sa labas ng eskwelahan habang ako naman ay nagpaiwan muna sa silid-aralan para mag-ayos ng aking notebook at gamit. Habang pinapanood ko silang maglakad palabas ng gate, masaya silang nag-uusap at nag-aasaran tulad ng dati. Ngunit ako ay napabuntong hininga na lamang habang hawak ang aking bagong saan nakatago ang tunay na litrato sa loob ng aking notebook. Pilit ko pa rin kinukumbinsi ang aking sarili na baka nga sadyang nagkaproblema lamang ang lens
o ang shutter speed ng sandaling yon kaya ganoon ang kinalabasan, ngunit may bahagi pa rin ng aking isipan na hindi mapakali tuwing naaalala ang itsura ng tatlong katawan na walang muka sa papel. Isang hapon, mga ilang linggo matapos ang selebrasyon ng Foundation Day ay nagkaya ang kaming apat na magpalipas ng oras pagkatapos ng aming mga klase. At dahil medyo maaga natapos ang huling asignatura namin at napakainit ng panahon, naglakad-lakad muna kami sa may labas ng eskwelahan, malapit sa kahabaan ng highway kung saan ay marami mga tindahan at kainan. Masaya kaming nagtatawanan habang naglalakad sa gilid ng kalsada, nag-uusap tungkol sa mga darating na pagsusulit at kung anong pwedeng gawin pagdating ng weekend. Kasama ko si Kiko, Ken at Larry noon. Na pawis dahil sa tindi ng sikat ng araw. Kaya naman naghanap kami ng masisilungan sa ilalim ng isang napakalaking puno habang nag-iisip kung saan kami pwedeng tumambay ng matagal. Tanghali pa lang ay ramdam na namin ang matinding uhaw. Kaya habang nakatayo kami sa may gilid ng kalsada ay biglang nagsalita si Kiko. Sabi niya ay sobrang tuyo na ng lalamunan niya at gusto niyang uminom ng malamig na soft drinks. Kaya naman humiwalay muna siya sa aming tatlo upang tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada, kung saan ay matatagpuan ang isang malaking sari-sari store. Sinabihan pa siya ni Ken na bilhan na rin kaming tatlo para sabay-sabay na kaming uminom habang nagpapalipas ng oras. At kumaway si Kiko habang naglalakad ng mabilis patungo sa may guhit ng pedestrian lane. Nakatingin lamang kami sa kanya ni Ken at Larry habang naghihintay siya ng pagkakataon na makatawid dahil medyo madaming sasakyan ang dumadaan ng mga oras na yon sa highway. Nang makakita si Kiko ng konting awang sa takbo ng mga kotse, nagsimula na siyang humakbang at tumakbo ng bahagya patungo sa gitna ng kalsada upang makarating sa kabilang panig, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon. Mula sa isang blind curve sa may taas ng kalsada, biglang lumabas ang isang mabilis na 10-wheeler truck na nawalan pala ng preno batay sa naging ulat ng mga pulis. Kitang-kita ng dalawa kong mata kasama ni Ken at Larry kung paanong nasalubong ni Kiko ang dumarating na malaking sasakyan na hindi man lang nagawang magminor o umiwas sa kanyang pwesto. Sa ilang segundo lang, sa mismong harapan namin at sa tindi ng aming gulat ay malakas na nasagasaan ng truck si Kiko. At sa lakas ng impact ay tumalsik ang kanyang katawan sa sementadong gilid ng highway. Hapon na ng mga sandaling yon pero parang huminto ang takbo ng buong mundo para sa aming tatlo. Habang nakatayo kami sa gilid ng daan, walang boses na lumabas sa aming lalamunan sa tindi ng shock at takot. Narinig ko ang malakas na sigaw ni Larry at ang pag-iyak ni Ken habang mabilis kaming tumakbo patungo sa kinakaroonan ng aming kaibigan na nakahandusay na sa semento at wala ng buhay. Nagkagulo ang mga tao sa paligid. May mga sumisigaw, may mga tumatawag ng ambulansya. Ngunit alam ko sa sarili ko, nahuli na ang lahat para kay Kiko dahil sa tindi ng natamo niyang pinsala sa katawan. Habang nakatitig ako sa aming pumanaw na katropa ay biglang sumagi sa aking isipan ng litratong nakatago sa aking notebook. Ang litrato kung saan malabo at burado ang mukha ni Kiko habang magkakakbay silang tatlo. Labis ang naging pagluluksa namin na magkakaibigan sa mga sumunod na araw. Matapos ngang malagim na aksidente na nangyari kay Kiko sa highway Papadudot, hindi ko mapigilang maiyak tuwing naalala ko ang tagpong yon at maging ang aming mga guro at kaklase sa Catholic school ay hindi makapaniwala na ang isang masayahing kabataan na katulad niya ay bigla na lamang mawawala sa amin ng ganong kabilis. Araw-araw kaming pumupunta ni Ken at Larry sa burol ni Kiko upang makiramay sa kanyang mga magulang na halos mawala na rin ng lakas dahil sa tindi ng sakit ng pagkawala ng kanilang anak. Habang nakaupo kami sa mga sementadong upuan sa labas ng kapilya nung hapon na yon, tahimik lamang kami at walang sino man sa amin ang gustong magsalita dahil ramdam pa rin namin ang matinding bigat sa aming dibdib. Gabi na nang pumasok ako sa loob ng kapilya upang muling tingnan ang larawan ni Kiko na nakapatong sa ibabaw ng kanyang puting kabaong na napapaligiran ng mga bulaklak at mga nakasinding kandila habang nakatayo ako sa harapan ng kabaong at taimtim na nagdarasal habang hawak ang aking rosaryo.
Biglang sumakit ang aking ulo at naramdaman ko ang kakaibang takot sa aking paligid. Nang lumingon ako, Papa Dudut, sa may madilim na sulok sa gilid ng mga bulaklak, doon ko nakitang isang nakakatakot na tagpo na nagpatayo ng lahat ng balahibo ko sa katawan. Nakatayo doon ang tila dugo ang muka at katawan ni Kiko, suot pa rin ang kanyang jersey uniform na punong-puno ng mantsa ng dugo mula sa aksidente. At dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang kanang kamay upang ituro ako gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Sa matinding takot at gulat ko sa nakikitang imahe ay hindi ko na napigilan ang aking sarili at napasigaw ako ng napakalakas sa gitna ng tahimik na kapilya habang napatras ako ng ilang hakbang. Dahil sa aking biglang paghiyaw, napatingin ang lahat ng mga tao sa akin. Ang mga kamag-anak ni Kiko, ang mga guro namin at maging sina Ken at Larry na noon ay nag-uusap sa likod ay napalingon nang may pagtataka sa kanilang mga mukha. Subalit nang muli akong tumingin, ang aking mga mata sa eksaktong pwesto kung nasaan ang dugo ang anyo ni Kiko kanina ay wala na ito doon at ang tanging dingding na may krus na lamang ang aking nakita. Pinilit kong humingi ng paumanhin sa mga tao at sinabi ko na lamang na baka dala lamang ito ng labis na pagod at puyat ko sa pag-aalaga sa burol, kaya ako nag-hysterical ng ganon. Kaya mabilis akong lumabas ng kapilya upang huminga ng sariwang hangin sa labas ng bakod. Pagka-uwi ko sa aming bahay ng gabing yon, hindi na ako nag-aksaya ng panahon at patakbo akong umakyat sa aking kwarto upang hanapin ang notebook kung saan ko itinago ang lumang larawan noong nakaraang buwan. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuklat ko ang mga pahina ng aking notebook hanggang sa mahanap ko ang nakasingit na piraso ng litrato na nakuha gamit ang kamera ng aking tatay. Nilabas ko ito at tinapat ko ng maigi sa ilalim ng liwanag ng bumbilya sa aking mesa upang tingnan kung may nagbago ba sa anyo ng aking tatlong kaibigan na magkakaakbay sa sementadong bench. Nang matitigan ko na ang buong larawan, halos mabitawan ko ang papel sa tindi ng kaba dahil sa aking nakita sa mismong papel. Si Kiko na lang ang nananatiling walang ulo at may malabong burado sa itaas ng kanyang balikat. Habang sina Ken at Larry naman ay may malilinaw na ulo at mukha na ngayon ay nakangiti ng direkta sa kamera. Ang nakaraang labo at usok na nagpabura sa kanilang tatlong muka ay nawala para sa dalawa kong natitirang katropa at tanging ang pwesto lang ni Kiko ang natitirang walang anyo sa litrato. Doon ko napagtanto na ang lumang kamera na binigay sa akin ng aking tatay ay hindi lang basta isang simpleng kagamitan, kundi isang bagay na nagpapakita ng isang masamang babala sa kung sino ang unang kukunin ng kamatayan sa aming magkakaibigan. Dito ko na po tatapusin ang aking liham, Papa Dudut. Isang matinding karanasan noong aking kabataan na hindi ko makakalimutan habang ako ay nabubuhay. At naging dahilan kung bakit tinabi ko ng tuluyan ang lumang kamera na yon sa loob ng cabinet. At hindi ko na kailanman hinawakan pang muli. Sana po ay magsilbi itong kwento ng pag-alala sa aking matalik na kaibigan na si Kiko. Lubos na gumagalang, Pocholo. Maraming salamat kay Pocholo sa pagbabahagi ng iyong kwento sa aming programa. Isang napakatindi at nakakapangilabot na karanasan ang iyong binahagi mula sa iyong kabataan na talagang mahirap kalimutan. Ang pagkawala ng isang matalik na kaibigan sa isang biglang aksidente ay napakasakit. At ang masaksihan pa ito sa mismong harapan ng iyong mga mata ay isang matinding bagahe na alam kong matagal mong dinala sa iyong puso. Mga kaistorya, ang kwento po ng ating sender na si Pocholo ay nagpapakita sa atin na may mga misteryo sa mundo na sadyang mahirap ipaliwanag ng science o ng ordinaryong kaisipan. Ang mga lumang kagamitan tulad ng kamera ng tatay ni Pocholo ay minsang nagiging instrumento ng mga babala o pangitain na hindi natin inaasahan. Ang paniniwala ng mga matatanda tungkol sa mga letratong burado ang muka o tila walang ulo ay matagal nang naging bahagi ng ating kultura at paniniwala ng mga matatanda. At madalas ay nagsisilbing paalala
na ang buhay ng tao ay hiram lamang at pwedeng bawiin sa sulyap ng isang segundo. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell at subscribe button. Maraming salamat po sa inyo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.